kumalma ka po. Walang mangyayaring masama sa kanya. Pero Lola, yung una kong panaginip nangyari. Ibig pong sabihin, mangyayari din po itong panaginip ko tungkol kay Mang Pipito. Hindi ko rin alam kung bakit. Edo Hukay, hindi kaya may kayamanan sa ilalim ng taliman na kalamansi ka? Kayamanan? Hindi ko matanggap na nagawa kong talunin ng isang pangkaraniwang tao lang. Kaya naman, isasama ko na lang din kayo sa impyerno! Impyerno! Isang makulimlim na hapon, tinatahak ng maglola ang daan pabalik sa kanilang baryo. Noong mga sandaling yon, kumakalam na ang sikmura ng batang si Loloy. Pero wala silang magawa dahil wala naman silang perang pambili. Napatingin na lamang si Aling Demensia sa larawan ng isang politiko na nakadikit sa poste ng ilaw. Maganda ang ngiti ng politiko. Maaliwalas ang muka at tila ba walang dinadalang problema. Hindi gaya ni Aling Demensia na tila mula pagkabata ay hindi man lang nakaranas na umahon sa buhay. La, bakit niyo po tinitingnan si Mayor? Wala po. Ang ganda kasi ng ngiti ni Mayor oh. Ngumiti na lamang ang matanda, pero ang totoo, maraming tumatakbo sa utak niya. Kagaya na lamang ng ideya na sana kung walang kurakot na namumuno, mas marami sanang mahihirap ang matutulungang makaahon din sa buhay. Kung nagagamit lang sana ng maayos ang buwis ng sambayanan, mas marami sanang proyekto ang masisimulan at mas maraming makikinabang na mamamayan. Pero ang lahat ng yon ay hindi naman nangyayari. At sa tanda na ni Aling Demensia, lahat ng katiwalian ay nasaksihan na niya. Lola, nakakaingit sila no? Ang yaman nila. Meron pa po kaya silang pinoproblema sa buhay? Masyado ka pang bata para pag-usapan ng mga ganyang bagay. Kaya ikaw, apo, sa pasukan, papasok ka na ulit sa paaralan ninyo. Mag-aral ka ng maigi, ha? Nang sa ganun hindi ka magaya sa lola mo. Kasi ako, wala akong tinapos. Kahit elementary ay hindi ko natapos dahil sa hirap ng buhay. Tandaan mo, sa lipunang puno ng mandurugas, ang mga taong walang narating ang siyang laging iniisahan. Kaya para hindi ka mabiktima ng mga mapandinlang, kailangan mong mamulat sa katotohanan. Magkaroon ng kaalaman sa maraming bagay, dahil ang karunungan lang ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. At ang kamangmangan naman ay ang magpapahamak sa iyo balang araw. Tumango na lamang ang batang si Loloy na parabang naiintindihan nito ang lahat ng sinasabi ng kanyang lola. Pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad hanggang sa makarating na rin sila sa barong-barong na bahay. Ang pinagtagpi-tagping yero at plywood ang nagsisilbi nilang tahanan. Ito na lamang ang yaman na natitira kay Demensia mula nang mawala ang kanyang asawa. Maraming anak si Demensia, pero lahat naman ng mga yon ay hindi na siya naaalala. Mula nang makatapos ng pag-aaral at pumunta sa Maynila, hindi na siya dinadalaw pa. Ang mga magulang naman ni Loloy ay bunsong anak niya. Nang ibang bansa at hindi na rin nagparamdam. Niwala na rin pinapadalang pangsustento sa anak. Kaya naman mula noon ay si Aling Demensia na ang naging magulang para sa bata. Sinabi ko naman kasi sa iyo na hindi ka dapat naguhugas ng pinggan. Ang dapat na ginagawa mo ay magbasa-basa ng libro. Hindi naman kita inuutusan dyan kasi hindi mo naman dapat yan gawain. Ela, tapos naman po ako magbasa ng libro At saka gusto kitang tulungan kasi alam ko pong napagod kayo kanina sa mahabang nilakad natin. Ay, pambihirang bata talaga ito. Kabata-bata mo pa iniisip mo na ang mga ganyang bagay. Lola, tayong dalawa na lang kasi ang natitira magkasama sa buhay Kaya dapat tinutulungan kita sa mga gawaing bahay para yung mga natitira mong lakas sa isang araw, hindi mo mauubos.
Hay, alam mo, para kang lola mo. Ganyan na ganyan siya nung nabubuhay pa siya. Ganyan siya kung mag-alala sa akin. Sayang nga po hindi ko po naabutan si lolo. Kung sakali mang nakaabot ka sa lolo mo, siguradong makakasundo kayong dalawa. Talaga po? Ay oo naman. Pareho kayo ng ugali. Pero ang lolo mo kasi, lasinggero. Kapag nakainom sobrang kulit. Uy, si Lola, namimiss niya si Lolo. No ka ba? Malamang oo. Miss ko na ang lolo mo. Mula nang mawala siya sa buhay ko, naging malungkot ako. Mabuti na nga lang at dumating ka sa buhay ko kasi binigyan mo ulit ako ng dahilan para mabuhay. Sila papa at mama ko, hindi na po ba talaga sila babalik? Ay nako, wag mo na silang isipin. Ang mahalaga naman narito ako. Na kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan na po. Napangiti na lamang ang matandang si Demensia, pero sa kaloob-looban niya ay nagkakaroon siya ng pag-aalala at pangamba. Naiisip niya kasi na kapag dumating na ang araw na mawawala na siya, wala na magbabantay at gagabay sa bata. Kaya naman, pilit niyang iniingatan ang kanyang sarili para mas mahaba pa ang panahon na makakasama siya ni Loloy. Makalipas ang araw, isang masamang balita ang bumungad kay Aling Demensia. Bigla siyang tinanggal sa trabaho. Ang dahilan ay dahil matanda na raw siya para sa isang kasambahay. Pero ang totoo, pinalitan lamang siya ng isang mas bata at mas magandang kasambahay. May pagkamanyakis kasi ang kanilang amo, kaya hindi na nakapagtataka para sa matandang babae ang naging desisyon ng kanyang amo. Walang nagawa ang Ali. Kinailangan na naman niyang makapaghanap ng trabaho. Pero dahil sa kanyang edad, ay hindi ito naging madali para sa kanya. 20 pesos na lamang itong pera ko Pamasahe ko na lang ito pa uwi. Paano ako makakabili ng pasalubong kay Loloy nito? Wala pa akong nahanap na trabaho. Ay, pambihirang buhay ito. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ako na lang ang inaasahan ng apo ko. Naupo na lamang sa bangketa ang matandang babae. Napatulala na lang siya sa malayo. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang tumigil sa harapan niya. May bitbit itong supot ng plastik na sa pagkakaalam niya, pagkain ang nasa loob dahil nalalanghap niya ang amoy noon. Magandang araw sa iyo. May problema ka ba? Ha? Ay, wala naman ho. Bakit to? Sino ho ba kayo? May problema ka. Halatang-halata sa mukha mo Lahat naman po may problema. Sino bang wala? Ay, kung sa bagay, tama ka naman. Ako nga rin may problema. Halos araw-araw. Pero, eto, kunin mo. Ha? Bakit niyo ho ito'y binibigay sa akin? Gutom ka na, kaya kumain ka na. Hindi niyo ako kilala. Hindi ko rin ho kayo kilala. Pero ganito talaga ako. Kapag may nakikita akong problema sa daan, nilalapitan ko at binibigyan ko ng pagkain. Mas mahirap kasing makaisip ng solusyon sa problema kapag gutom. Teka. Siguro nagdududa ka sa akin na baka may gayuma o laso ng kakainin mo. Ano? Ay, nako, hindi naman. Napapaisip lang ako kung bakit mabait ka sa mga taong hindi niyo naman kilala. Kasi naman, naranasan ko rin naman ang mapatulala sa bangketa dahil sa problema. Ganito na lang. Isipin mo na lang magkaibigan tayo noon tapos matagal tayong hindi nagkita. Tapos ito, bibigyan kita. At bilang pag-alala sa pinagsamahan natin, kailangan mo itong tanggapin. Ay, sige. Kung ganun pala, tatanggapin ko na ito. At ang matitira ko, ititira ko sa apo ko. May apo ka pala? Oo, 10 taong gulang na siya. Papasok na siya nitong pasukan. Siya na lamang ang kasama ko sa buhay kaya kailangan ko talagang kumayod. Kapag ako nawala, ay kawawa naman ng batang yon. Kung ganun kailangan mo pala ng trabaho.
Oo, kailangan na kailangan. Natanggal ho kasi ako sa pagiging kasambahay. Kaya ngayon naghahanap ako ng bagong pagkakakitaan. Meron akong pwedeng ialok sa'yo. Ang kaso nga lang, mababa pa ang pasahod ko. Kasi kakasimula ko lang ng maliit kong negosyo na yon. Isa pa, mahina rin ang bentahan sa baryo Ay, sige ho. Tatanggapin ko ho yan. Pero saan po ba kayo nakabaryo? Sa San Nicolas. Alam mo ba ang baryong yon? Ay nako, dyan din kami nakatira ng apo ko. Mukha talagang pinagtagpo tayo ng tadhana nito Kung gano'n mas maganda nga yan. Para kapag kakailanganin kita kagad mapupuntahan din kita. Kailan naman ho ako pwede magsimula? At pwede ko ho bang isama ang apo ko riyan? Sigurado ka bang isasama mo ang apo mo? Baka mapagod yon. Hindi ko naman ho siya bibigyan ng mabigat na gawain. Kailangan ko lang po siyang kasama para nababantayan ko siya. Kung gano'n di magsimula ka na bukas. Pero ngayon, isasama muna kita sa taniman ng kalamansi. Ipapakita ko muna yung taniman ko na yon para malaman mo kung gaano siya kalawak. Ay sige ho, wala naman hong problema. Siya nga pala, bago tayo magkalimutan. Ako nga pala si Pepito. Ay ako naman ho si Demencia. Napangiti na lamang ang dalawa sa isa't isa. Nang may mapadaan na sasakyan ay agad na rin naman itong pinara ni Pipito. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa baryo ng San Nicolas. Nalaman ni Aling Demencia na hindi naman pala kalayuan ng taniman ni Mang Pipito sa bahay nila. Kaunting lakaran lang, hindi gaya ng dati niyang pinapasukang trabaho na halos 1 oras ang nauubos para lang marating. Eto taniman ko. Yung bahay na maliit na yon, diyan naman ako minsan nagpapalipas ng gabi. Pero doon talaga sa kabila ang bahay ko. Ay malawak rin pala talagang taniman nyo ng kalamansi. Matanong ko lang, bakit kailangan na magbabantay? Masyado ka bang abala sa buhay nyo? Bukod kasi rito, meron din akong inaasikaso na sagingan. Etong taniman kasi ng kalamansi, binili ko kagad kasi nangangailangan ng pera yung may-ari. Mura niya lang din naman na ibenta, kasama na lupa. Ngayon nga hindi ko na makausap ng maayos ang dating may-ari nito. Ang sabi ng mga kamag-anak nagpunta na raw ng Maynila. Akala ko nga nung una niloko o nilinlang ako sa pagbenta niya nito. Pero wala naman naging problema. Kaya nagtataka ako kung bakit parang ayaw niya akong kausapin. Di bale, ang mahalaga naman nasa akin na ito. At kita mo naman, malulusog ang mga kalamansi ko. Sa susunod na buwan handang-handa na yang anihin. Yun nga lang, alam mo naman, hindi naman mabenta ang kalamansi sa baryo natin. Iaangkat pa natin to sa Maynila o sa ibang probinsya. Wala naman hong problema. Ang mahalaga naman sa akin may trabaho at kahit papano may pambili ng pagkain sa isang araw. Huwag ka mag-alala, Demencia. Kapag naging maganda-ganda ang takbo ng negosyo kong ito akong bahala sa sahod mo. Ay, maraming salamat ho. Huwag ka nang maghuo sa akin. Mukhang ilang taon lang naman ang tanda ko sa iyo Nasanay ho kasi ako na ganun ako sa mga amo ko. Di wag mo kong ituring na amo. Ituring mo na lang akong kasosyo sa negosyo. Ay, sige. Kung iyan ang gusto mo. Naglakad-lakad sila sa paligid ng taniman ng kalamansi. Malawak ang lupain. Natutuwa si Aling Demencia dahil nakahanap agad siya ng trabaho. Kaya naman masaya siya nang magbalik siya sa kanilang bahay. Sakto na naman na nasa bakuran ng batang si Loloy na katatapos lang walisin ang mga tuyong dahon. Lola, nakasaing na po ako sa loob. Ulam na lang po ang wala. Ay, huwag ka mag-alala. May pambili na tayo ng itlog dito. Mangungutang lang ako sa tindahan ng pangmantika natin. Pero apo, meron na akong bagong trabaho. Tagabantay ng taniman ng kalamansi. Ay, talaga po, Lola. Napakagandang balita naman po niyan. Ay, sasama kita roon palagi para matuto ka rin kung papaanong tinatanim ang kalamansi, ha? Ay, sige po, Lola. Gustong-gusto ko po yan. Naging masaya ang gabi ng maglola noong mga sandaling yon.
Ang bagong trabaho na papasukan ng matandang babae ay parabang isang kayamanan na para sa kanila. Kahit na hindi pa malaki ang sahuran doon, para kay Aling Demensia ay magiging tulay pa rin yun para malagpasan nila ang bawat araw. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo na silang maglola sa kinaroroonan ng taniman ng kalamansi. Nasa bungad naman si Mang Pipito na mukhang naghihintay sa kanila. Itinuro agad na matandang lalaki ang mga dapat gawin ni Aling Demensia. Mabilis rin namang natutunan ni Demensia ang mga bagay na yon. Mga bandang tanghali, sabay-sabay silang kumain sa tapat ng malaking bahay na naroon. Kung minsan, pwede niyong gamitin ang bahay na ito kung gusto niyo, ha? Hindi naman kasi ako natutulog dito. Kapag malakas ang ulan, wala itong tulo. Wala kayong poproblemahin dito kasi yung kalahati ng bahay na ito ay sementado. Ay sige lang, kapag kailangan na lang siguro talaga. Bata, ano palang pangalan mo? Loloy po ang pangalan ko, Mang Pipito. Ay, alam mo kaagad ang pangalan ko, ha? Sinabi po kasi sa akin ni Lola eh. Marunong ka na bang magbasa? Opo, marunong na po ko. Sa katunayan po, may award po ko nung nakaraang taon eh. Ay, oo, magaling magbasa ang apo ko na yan. Aba, nakakatuwa naman pala ang apo mo. Parang ganyan na ganyan din ang apo ko eh. Madaldal tapos bibo. Ang pagkakaiba lang siguro nila, masipag ata mag-aral itong apo mo. Ang apo ko kasi, nako, ubod ng tamad. Sa akin lang nakikinig yon. Ang kaso wala na siya. Dinala na ng mga magulang niya at isinama na sa Maynila. Wala ka na bang ibang pamilya? May mga anak ako pero yung mga anak ko may mga kanya-kanya ng buhay. Hindi na nila ako dinadalaw. Ay, nako. Parehong-pareho pala tayo, ano. Ganyan din kasi mga anak ko. Pero hindi ko na lang sila inaabala. Ang mahalaga naman kasi sa akin itong apo ko. Siya na lang ang meron ako kaya itinutuon ko lang ang buong atensyon ko sa kanya. Ay, napakabait mo palang lola. Napakaswerte ng batang ito, ah. Magbibinata itong mabuti at may busilak na kalooban. Nagtawanan na lamang sila nung tanghaling yon. Pagdating naman ng kinahapunan, biglang sumama ang timpla ng panahon. Lumakas ang ulan, kaya naman napilitan na maglola na manatili na muna sa bahay na yon. Ay, dumito na muna kayo. Delikado sa labas at malakas ang hangin. Ikaw, saan ka naman pupunta? Ay, kailangan kong puntahan ang sagingan ko. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako mamaya, ha? Depende kung may dapat akong asikasuhin doon. Ay siya, sige. Mag-iingat ka, Pipito. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin ay iniwan sila ni Mang Pipito sa bahay na yon. Mula sa bintana, natatanaw pa ni Aling Demensia ang taniman nila ng kalamansi. Sumasayaw na ang puno ng kalamansi dahil sa lakas ng hangin. Nababahala nga siya na baka mahugot ang mga ugat ng mga yon. Kaya wala silang magawa ng kanyang apo kundi ang ipagdasal na lamang na tumigil na ang sama ng panahon. Lumipas pa ang ilang oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Walang kuryente nung oras na yon kaya ang malaking lampara ang ginamit ng maglola bilang kanilang ilaw. Lola, ang lakas po ng kulog at kidlat, no? Ay, huwag ka matakot. Kasama mo naman ako. Hindi naman tayo makikidlatan dito. Pero paano po yung mga tanim na kalamansi? Dumito ka na muna. Sisilipin ko lang sa labas. Pero baka po tangayin kayo, Lola. Ay, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Sinuot ng matandang babae ang kapote at dali-daling lumabas. Kailangan niya kasing inspeksyonin ng mga kalamansi kung nasa maayos pa rin bang kalagayan. Sa kanyang pagsuong sa malakas na ulan, meron siyang nakitang isang lalaki na nasa kabilang banda ng taniman. Nung unay inakala niyang si Mang Pipito yon, pero iba ang tindig ng lalaki. Iba rin ang taas nito, kaya nasisiguro niyang hindi yun na matandang lalaki. Lalapitan niya sana ang lalaking yon para tanungin, pero nakita niyang naglakad na ang lalaki papasok ng kagubatan.
na parabang hindi man lang yun nakakaramdam ng takot na baka makidlatan. Sino naman kaya yung lalaking yan? At bakit parang nakabantay siya sa taniman ng kalamansi? Nilibot-libot niya pa ang taniman. Nang mamatay na ang daladala niyang flashlight, saka na niya naisipang bumalik ng bahay. Dito na muna tayo matutulog ngayon, Apo. Malakas na ang ulan eh. Delikado kung lalabas pa tayo para umuwi. Lola, di ba malapit lang naman po dito yung sa atin? Oo, pero hindi tayo pwedeng lumabas. Baka mamaya ay matamaan pa tayo ng lumilipad na kung anong bagay dyan. Nanatili ang maglola sa bahay na yon. Kompleto naman ang gamit doon kaya wala na silang problema sa pagtulog. Ang inaalala lang talaga ni Aling Dementia ay ang bahay nilang barong-barong. Malakas ang kutob niya na baka nasira na yon o baka natangay na rin sa lakas ng ulan. Makalipas lang ang ilang sandali, nakatulog na rin ang batang si Loloy. Pero ang matandang babae, hindi niya kayang matulog dahil sa mga naririnig niyang kulog at kidlat. Nanatili lamang siyang gising. Nang muli siyang sumilip sa labas, tinanaw niya ang taniman nila ng kalamansi. Wala naman siyang makita dahil sa lakas ng ulan at kakulangan ng liwanag. Huminga na lamang siya ng malalim at isinarado na rin ang bintana para hindi makapasok ang lamig. Panginoon, sana mawala ng lakas ng ulan at hangin. Gabayan niyo po sana ang bahay namin na naiwan namin. Mga bandang 3:00 na madaling araw, unti-unti na ring humina ang ulan. Kaya naman kahit papaano ay nagkaroon ng kapanatagan sa kalooban na matanda. Sa puntong yon ay nakaramdam na rin siya ng antok. Matutulog na sana siya pero meron siyang narinig na parang ingay na nagmumula sa isang aso. Kunit palagay ni Aling Dementia ay hindi yun pangkaraniwang aso. Nakakapanindig balahibo kasi ang kanyang narinig. Para bang baliw na aso yon at gutom na gutom. Marahang binuksan ni Aling Dementia ang kanilang bintana. Tumingin siya sa labas at sa unang tingin ay wala naman siyang nakita. Tumungo naman siya sa kabilang bintana. Sa puntong yon ay nakita na niya ang isang asong itim na nasa di kalayuan. Tila merong tong hinahanap na taniman ng kalamansi. Pero parang nag-aalangan din namang makalapit doon. Napansin din ni Aling Dementia na parabang umiilaw ang kulay pula nitong mga mata. Bagay na nakapagpatayo ng balahibo ni Aling Dementia. Kaninong aso ba ito at bakit parang kakaiba siya sa pangkaraniwang aso? Nang makita niyang lumingon sa direksyon nila ang misteryosong aso, agad-agad niyang isinarado ang bintana. Napahawak na lamang sa dibdib si Aling Dementia. Ramdam niya ang kaba. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Noong mga sandaling yon, naisipan na niyang kunin ang mahabang itak na nasa gilid ng pintuan. Bumalik siya sa higaan at saka inilagay sa ulunan ng itak. Hindi na siya nakatulog noong mga sandaling yon. Mulat na mulat ang kanyang mga mata hanggang sa sumapit na nga ang kinaumagahan. Wala na rin ang ulan, kaya naman ginising na niya ang kanyang apo. Apo, dumito ka muna ha. Sisilipin ko lang yung bahay natin kung ano na nangyari. Lola, nagugutom na po ako eh. Wala po ba tayong almusal? Titingnan ko kung makakadiskarte ako ng pang-almusal natin sa pagbalik ko. Dito ka lang ha. Kapag dumating si Pepito, sabihin mo binalikan ko lang sandali yung bahay natin. Opo, Lola. Kahit na walang tulog ay agad na tumungo si Aling Dementia sa kanilang bahay. Nang makarating na sila roon, nakahinga siya ng maluwag, nang abutang buo pa ang tahanan nila. Para sa kanya, isang malaking himala ang nangyari. Sa lakas kasi ng hangin ng gabi, inaasahan niya na talaga natatangay ng barong-barong nilang bahay. Nako, maraming salamat naman at hindi natangay ang bahay namin. Kung akala ko talaga mawawalan na ako ng bahay. Kinuha niya ang mga gamit nilang mahahalaga. Napagdesisyonan niyang hindi na muna roon manatili dahil mukhang mas malakas pa ang ulan sa mga susunod na araw.
Pumayag din naman si Mang Pipito sa pakiusap ni Aling Demensia. Mabait naman si Mang Pipito kaya naiintindihan nito ang sitwasyon ng maglola. Mabuti naman at naisipan yung dumito na muna. Nakakatakot kasing malakas daw ang bagyo ngayon. Siguradong matatangay kayo sa bahay ninyo. Dito, sementado, matibay. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo kasi pinayagan mo kami. Wala naman yun. Trabahador kita at hindi ko naman pwedeng hayaan na lang na mahirapan kayo kasi makakaapekto yun sa trabaho mo. Maging feel at home lang kayo dito sa bahay na ito ha. Kasi sa akin naman ito. Ano po yung feel at home? Yung maging feel at home, ibig sabihin nun, maging komportable kayo dito kahit na hindi kayo rito nakatira o hindi nyo ito pag-aari. Yun po pala ang ibig sabihin nun. Oo. O tara na, Demensia. Libutin na muna natin ang taniman ng kalamansi habang hindi pa ulit bumabagsak ang ulan. Sandali na muna nilang iniwan ng batang si Loloy nung tanghaling yon. Lumabas ang dalawang matanda para tingnan ang taniman ng kalamansi. Wala namang nasira o natangay sa mga yon, pero meron silang nakitang bakat ng mga paa sa putikan. Paa na parang hindi naman mula sa tao. Masyado kasing malaki ang paa na yon. Iba rin ang hugis. Sa isip-isip ni Aling Demensia, tila may ugnayan ng bakas na yon sa kung anuman ang kanyang nakita nung kinagabihan. Bakit, Demensia? Alam mo ba kung ano ang mga bakas na ito? Hindi. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyan. Ganun ba? Pero ano nga kaya ito Parang hindi talaga paa ng tao Ang laki, mahaba pa. Pero parang paa rin ng aso no? Tingnan mo. Halimaw kaya ito? Halimaw? Ewan ko. Hindi pa naman ako nakakakita ng halimaw at saka wag, baka nakakatakot Naniniwala ka ba sa aswang? Napatigil si Aling Demensia sa pagsusuri ng mga tanim na kalamansi. Nang sabihin niyo ni Mang Pipito, hindi niya kasi inaasahan na magbubukas ng ganong klaseng usapan na matanda. Hindi siya handa, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Aswang? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam kung totoo ang aswang? Oo, parang gano'n na nga. Sa edad kong ito kasi, hindi naman ako nakakita ng aswang kahit na kailan. Totoo ang aswang, Demensia. Pero hindi ko nga lang alam kung hanggang sa mga panahon na ito meron pa rin. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Oo, nung binata pa ako. Taga-Kapis kasi talaga ako. Doon na ako lumaki. Napunta lang ako rito dahil sa tatay ko. Hiwalay sila ng aking nanay. Noon, totoo talagang may mga aswang. Ang dami naming nakikita. Hindi mo nga kagad malalaman kung aswang sila kasi anyong tao rin sila. Basta ganun. Kung ganun talaga palang nakakatakot ang mga aswang na yon. Oo, nakakatakot naman talaga. Ang iniisip ko nga paano kung aswang pa lang may-ari ng mga bakas ng paa na yon? Hoy, pero lang ha, baka naman masyado kang seryoso. Hindi ganyan ang paa ng aswang. Natakot ka na bang kagad Natawa na lang kunwari ang matandang si Demensia, pero sa kaloob-looban nito ay labis ang kanyang kaba. Kahit na kasi hindi pa siya nakakakita ng aswang, may mga nalalaman din siya tungkol sa mga yon dahil sa mga kwentong naririnig niya noon. Batid niyang mabangi sa mga aswang at hindi basta-basta nilalang. Dahil sa usaping aswang na yon, hindi tuloy maiwasan na matandang si Demensia na hindi isipin na baka aswang nga ang nakita niyang malaking aso. Sa mga sumunod pang araw, naging malupit ang paghagupit ng bagyo. Mabuti na lang ay nakalipat na sila. Tinangay na kasi ang barong-barong nilang bahay. Nalungkot si Aling Demensia dahil yun ang naiwang bahay ng kanyang asawa. Apo, maiwan ka muna rito ha. Aalis lang ako para bumili ng makakain natin. Nandito naman si Pepito May kasama ka naman. Opo, Lola. Wala po kayong dapat alalahanin.
Magkasundo na kami ng batang ito oh. Napatingin na lamang si Aling Dementia at naglakad na rin palayo. Medyo mahina na ang ulan noon kaya nakakalabas na rin siya. Napadaan siya sa kanilang bahay. Nakita niyang nakatumba na yun at hindi na talaga matitirhan. Sa kanyang paglalakad, nakasabay niya ang isang matangkad na lalaki. Sa hindi malamang dahilan, tila ba naramdaman niyang parang pamilyar sa kanya ang taong yon. Nagtama ang kanilang paningin. Nakatingin din naman sa kanya ang binata. Hindi na napigilan na matanda na tanungin ito. Iho, magkakilala ba tayo? Hindi po. Ngayon ko lang po kayo nakita. Bakit? Kilala niyo po ba ako? Hindi kita kilala pero parang nakita na kita. Hindi ko lang matandaan kung saan eh. Baka nagkakamali lang po kayo. Marami po kasi akong kamukha sa mundong ito eh. Ay, oo nga. Baka nga. Nauna nang naglakad ng mabilis ang lalaki. Napapailing na lamang ang matandang babae dahil doon. Hindi siya maaaring magkamali. Nakita na niya ang lalaking yon. Hindi lang talaga niya mabalikan sa alaala kung saan. Nang makarating na siya sa palengke, saka lamang pumasok sa isipan niya ang kung saan niya nakita ang lalaking yon. Tama. Siya yung lalaking nakikita ko na dumadaan malapit sa taniman namin ng kalamansi. Oo, siya nga. Pero ano kaya ang pakay niya? Bakit palagi ko siyang nakikita roon? Napapaisip ang matandang babae. Nitong mga nakaraang araw kasi, napapansin niya ang lalaking yun na napapadalas ng pagdaan malapit sa taniman ng kalamansi. Nagtataka siya dahil may mas maayos namang daanan kesa roon. Sinubukan niyang hanapin ang lalaki nung oras na yon pero hindi na niya yun nakita pa. Bumuntong hininga na lamang ang matandang si Dementia. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti na ring nasasanay si Aling Dementia sa sistema ng kanyang trabaho. Sa unang pag-ani nila ay naging maganda ang pag-aangkat nila ng kalamansi sa kung saan-saang lugar. Kaya naman maganda rin ang kanilang kinita. Masaya si Aling Dementia dahil mas malaki ang kanyang naging sahod doon kumpara noong nangangamuhan pa siya bilang isang kasambahay. Lola, ang dami naman po natin pagkain. Oo, apo. Maganda-ganda kasi ang ani ng kalamansi. Kaya eto, marami ng kaunti ang pagkain natin. Saan naman po si Mang Pipito? Hindi po ba siya sasabay sa atin sa pagkain? May pinuntahan si Pipito. Kaya tayo na muna ngayong gabi. Masarap tula. Marami pong salamat ha. Payapa, masigla at punong-puno ng kasiyahan ng gabing yon para kay Aling Dementia. Pero hindi niya alam na ang mga sandaling yon ay ang simula na pala ng kababalaghan sa kanilang buhay. Pagkatapos kumain, naganda na sila para sa kanilang pagtulog. Pero naalala ni Aling Dementia na meron pala siyang naiwan na gamit sa taniman ng mga kalamansi. Maingat na naglakad ang matandang babae papunta roon. Pero malayo pa lamang ay natanaw na niya ang malalaking aso na naglalakad-lakad sa gilid ng taniman ng mga kalamansi. Nakapagtataka na hindi makalapit ang mga yon, na parabang may gustong kunin ng mga yon na hindi naman din alam ni Aling Dementia kung ano yon. Diyos ko, aso ba talaga ang mga ito? Lalapit na sana siya para kumpirmahin ang nakikita niya, pero napatigil siya nang maramdaman siya ng malalaking aso na yon. Mula sa kanya kinatatayuan, nakita niya ang tila umiilaw na mata ng mga yon na kulay pula. Hindi na makagalaw ang matandang babae ng dahil sa takot. Napako ang kanyang dalawang paa at tila nawalan siya ng lakas para tumakbo paalis. Napansin na lamang niya na unti-unti nang naglalakad ang mga asong yon palapit sa kanya. Nang malapit na yun sa kanya, isang lalaki naman ang lumabas mula sa madilim na gilid. Hindi niya alam kung anong ginawa ng lalaki. Pero nakita na lamang niyang nagtakbuhan na ang mga aso at hinabol naman yun ng misteryosong lalaki. Nang masigurong wala na nga ang malalaking aso, nakahinga na ng maluwag ang matanda. Naigalaw na niya ang kanyang katawan at nagkaroon na rin ng lakas para makabalik agad sa bahay.
hindi na niya kinuha pa kung anuman ang dapat niyang makuha. Sa nangyaring yun, naisipan ni Aling Demensia na sabihin yun kay Mang Pipito. Ang kaso nga lang, hindi nagpunta ang matandang lalaki sa taniman ng kalamansi. Kinabukasan ay ganun din, hanggang sa tumagal na ng 3 araw. Kaya ang naisip ni Aling Demensia, hindi na lamang siya lalabas ng gabi at magpupunta sa taniman ng kalamansi. Lola, natatakot po ako matulog. Ha? Bakit ka naman matatakot matulog kasama mo naman ako? Kagabi po kasi nanaginip po ako Nanaginip ng ano? Meron daw pong halimaw doon sa may gitnang taniman ng mga kalamansi. Merong ano? Halimaw? Ay nako, panaginip lang yan po. Kadalasan na mga panaginip ay kabaliktaran ng mga nangyayari. Pero Lola, pakiramdam ko po kasi noon totoo yung nangyayari. Narinig ko pa nga po na may nagsalita sa panaginip ko. Aswang daw yung halimaw. Hindi na napigilan ni Aling Demensia ang pagtindigan ng kanyang balahibo. Napansin naman yun ng kanyang apo kaya lumapit ito sa kanya. Hinawakan ni Loloy ang kanyang kamay. Lola, ayos lang po ba kayo? Bakit po parang namumutla kayo? Ayos lang naman ako, apo. Huwag mo akong intindihin. Basta, huwag kang masyadong magpapaniwala sa panaginip. Hindi totoo yon, Loloy. Gawa-gawa lang yan ang malikot nating isipan kapag natutulog tayo. Naintindihan mo? Opo, Lola. Lumipas pa ang ilang araw, hindi na nagkaroon ng lakas ng loob si Aling Demensia na ikwento kay Mang Pipito ang nangyari. Nababahala kasi siya na kapag napag-usapan yon ay baka mas lalo lang niyang maisip ang mga aswang. Ang bilis talagang tumubo ng mga ligaw na damo rito. Ilang araw din kasing nag-uulan kamusta naman kayo rito ni Loloy, Demensia? Pasensya na't ngayon lang ako ha. Ang dami ko kasing talagang inaasikaso sa sagingan ko Medyo gumaganda na rin kasi yung bentahan ko doon. Ayos lang naman ako dito. Ayun, nagkasakit lang ako nitong nakaraan kaya dumami na pala mga ligaw na damo rito. Baka naman kasi nagpapaulan ka. Kapag maulan, hayaan mo lang dito mga tanim natin. Hindi naman mamamatay ang mga yan kapag naulanan Maliban na lang kung lilo pa rin sila. Ipinagpatuloy na lamang nila ang ginagawa nila nung mga oras na yon. Mga ilang sandali lang ay natapos na rin sila. Pagsapit ng gabi, muli silang iniwan ni Mang Pipito. Sa hindi namang malamang dahilan, nakaramdam bigla si Aling Demensia ng kaba. Hindi niya rin alam kung bakit. Dakong 9:00 ng gabi, mahimbing na ang tulog ng batang si Loloy. Nananatili namang gising si Aling Demensia. Nililibang na lamang niya ang sarili sa pagtatahi ng mga sirang short ng kanyang apo. Ilang sandali pa, Sino yan? narinig niya kasing parang may mga yabag ng paa sa harapan ng pintuan. Napalunok ng laway ang matandang babae. Sa puntong yun, mas lalong tumaas ang libel ng kanyang kaba. Kaya kinuha na niya ang itak na nakalagay sa ilalim ng papag. Marahan siyang naglakad palapit sa bintana. Sisilip sana siya roon nang meron siyang makitang anino. Napatras sa matandang babae. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kahit na may hawak siyang patalim, hindi pa rin nawawala ang kaba at takot na kanyang kalooban. Isa lang ang tumatakbo sa kanyang utak. Ang mga nararamdaman niya sa labas ay walang iba kundi mga aswang. Ilang sandali pa, nagising na ang batang si Loloy dahil palakas na ng balakas ang naririnig nilang ingay. Meron na rin parang naglalakad sa bubungan. Gulong-gulo ang utak ni Aling Demensia sa mga sandaling yun. Wala siyang ideya kung bakit sila ang ginagambala ng mga aswang. Lola, ano po mga nasa labas? Bakit po parang mababangis silang hayop? Kumapit ka lang sa akin, apo. Walang mangyayaring masama sa iyo basta ako ang narito. Lola, baka po aswang ang nasa labas. Sila po sigurong nasa panaginip ko, Lola. Di po ba sabi nyo, hindi naman totoong panaginip ko? Basta wag ka maingay.
mas lalo tayong maririnig ng mga aswang na yan. Lolo, nasaan ba si Mang Pipito? Hindi po ba niya tayo tutulungan? Ilang sandali lang ay mas lalo silang kinilabutan nang makitang inaalog na ang pintuan ng bahay. Napako lamang ang nagsisilbing kandado ng bahay na yon. Kaya anumang oras ay maaari na ring mabuksan. Wala silang ibang malalabasan. Walang ibang matatakasan kundi ang pintong yun lang din. Lola, makakapasok na po sila. Natatakot na po ako. Hindi nagtagal, tuluyan ang nalaglag ang pako na nagsisilbing kandado sa pintuan. Marahang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang nilalang na pangit ang muka. Mahaba ang nguso nito pero ang katawan nito ay katawan ng isang tao at sa unang tingin, aakalain na ang ulo ng aswang na yun ay ulo ng isang aso. Napadikit na ang maglola sa sulok. Nakaamba ang hawak na itak ni Aling Demensia, na kahit na alam nitong maaari siyang mapahamak, ginawa pa rin nitong humarang at harapin ang aswang na yun. Subukan mo lang lumapit, aswang ka. Tatagayin kita ng hawak kong itak. Pumasok pa ang ilang aswang ng mga sandaling yun. Mas lumakas na ang iyak ng batang si Loloy. Si Aling Demensia naman ay pawis na pawis sa sobrang kaba. Nanginginig na rin ang kanyang kamay. Noong mga oras na yon ay inakala na matandang babae na yun na ang huling sandali nilang maglola. Pero bigla na lamang may dumating na isang lalaki na agad pumasok sa loob ng bahay. May dala rin patalimang lalaking yon. Pinagtatataga niya ang mga aswang. Dali-dali namang binasag ng mga aswang ang bintana at doon dumaan paalis. Ayos lang po ba kayo? Nakilala ni Aling Demensia ang lalaking yon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking yon ay ang lalaking nakausap niya sa daan at ang lalaki ring nakikita niyang dumaraan malapit sa taniman ng mga kalamansi. Ikaw? Mukhang nakilala niyo pa pala ako. Pero mas kailangan naming unahin ng mga aswang eh. Dito lang kayo ah. Huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Nagmamadaling makaalis ang tatlong binata. Naiwan naman ang maglola na hanggang sa makabalik ang mga yon ay nanatili pa rin silang nakasiksik sa sulok ng bahay. Wala na po mga aswang. Nakaalis na sila. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa amin. Pero sino ba kayo? Kaming tatlo ay ang mga birador ng mga aswang. Huwag na po kayo mag-alala. Wala naman po mangyayaring masama sa inyo. Hindi na po babalik ngayon ng mga aswang. Kaya makakahinga na po kayo ng maluwag. Ikaw ang nakikita kong palaging dumaraan dito. Sabihin mo, ano ba ang pakay mo? Ang dahilan kung bakit ako napapadaan dito ay dahil inaalam ko kung bakit nagpupunta ang mga aswang dito. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Kasi ako, hindi ko alam. Nagtataka ako kasi bigla-bigla na lang may aswang na aatake sa amin. Sa nakikita ko, mukhang hindi naman kayo ang pakay nila eh. May gusto lang siguro silang itanong sa inyo dahil kayo ang narito. Anong ibig mo sabihin, iho? Nung nakaraan pa sila parang may hinahanap sa lugar na ito. Yun ang inaalam namin kung ano. Wala na po ba talaga ang mga aswang? Natatakot po kasi ako, baka kainin po nila kami. Totoy, wala na mga aswang, kaya hindi ka na dapat matakot. Isa pa, nandito kami para tulungan kayo. Mga kuya, huwag na po kayo umalis. Dito na lang po kayo kasama namin. Nagtinginan ng tatlong binata. Baka sa mukha ng mga yon ang awa na nararamdaman para sa bata. Pasensya na boy ah, pero kailangan naming hanapin ng mga aswang para hindi na sila makapanggulo rito o sa ibang lugar pa man. Pero, Apo, hindi natin sila kilala at hindi rin nila tayo kilala. Nakakaya na magiging pabigat pa tayo sa kanila. Mga iho, maraming salamat ulit ha. Pero nababahala ako. Baka sa susunod na gabi, nandito ulit ang mga aswang. Huwag po kayo mag-alala. Tuwing gabi, tatambay kami sa area na ito at aabangan namin ng mga aswang. Nako, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami maglola. Walang anuman. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Kailangan na po naming umalis.
Magbabaka sakali kaming mahabol ang mga aswang na nagtangka sa buhay ninyo. Huwag kayong mag-alala. Magkikita-kita pa tayo ulit. Umalis na rin ang tatlong lalaki at naiwan na maglola roon. Niyakap na lamang ni Aling Dementia ang kanyang apo. Pagkatapos na nangyari, kinaumagahan ay agad nilang ikinwento kay Mang Pipito ang kanilang naranasan. Anong sinabi mo? Pinasok kayo ng mga aswang dito? Oo, Pipito. May mga aswang na pumasok dito. Mabuti na lamang at may dumating na kalalakihan. Nagpakilala silang mga birador daw sila ng mga aswang. Eh sino naman kaya ang mga lalaking yon? Diyos ko, kung sino man sila, ang malagay naligtas nila kayo. Eh teka, may sakit ba yang si Loloy? Nilalagnat siya sa sobrang takot siguro kagabi. Kitang-kita kasi namin talaga yung mukha ng aswang eh. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Ano mo, hindi ako makapaniwala na may aswang pa rin ngayon. Ang alam ko lang noon oo, meron. Pero ngayon, biro-biro ko lang yung nakaraan Meron pa pala talaga. Di bale, pagagawa natin ng maayos na kandado ang pintuan. At si Loloy naman, magpapautos ako para mabilan siya ng gamot. Nakakahiya naman. Ako na lang ang bibili. Nakakaabala na kami. Hindi naman kayo nakakaabala. Hindi naman kayo ibang tao sa akin Isa pa, mas mainam na ikaw ang magbantay sa apo mo. Kailangan kanya. Tumangon na lamang ang matandang babae. Nagpaalam na rin sa kanya si Mang Pipito. Dahil maliwanag naman na ang paligid, sinamantala na muna ni Aling Dementia ang tumungo sa taniman ng kalamansi. Sa kanya lamang napansin doon ang hukay na hanggang tuhod na niya ang lalim. Teka, para saan ang hukay na ito? Sinong gumawa ng hukay na ito at bakit ngayon ko lang ito napansin? Napansin din ni Aling Dementia ang mga bakas ng paa malapit sa hukay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dito na niya napagtanto na maaring ang mga aswang nga ang gumawa ng hukay na yon. Pero ang malaking katanungan para sa kanya ay kung ano ang pakay ng mga aswang sa paghukay na yon sa gitna ng taniman ng mga kalamansi. Hinintay niyang sumapit ang kinagabihan. Pakiramdam niya kasi ay kailangan niyang makausap ang tatlong lalaki na nagligtas sa kanilang maglola. Lola, umalis na po si Mang Pipito. Oo, apo. Hinatid niya lang itong pagkain at gamot mo. Kailangan niya kasing asikasuhin yung iba pa niyang negosyo. Bukas naman narito na siya. Lola, kailangan po natin bantayan si Mang Pipito. Bantayan? Bakit naman, apo? Lola, nanaginip na naman po ako Mapapahamak daw po si Mang Pipito. Aatakihin daw po siya ng aswang. Lola, kawawa po siya. Kailangan niya po ng tulong natin. Kumalma ka po. Walang mangyayaring masama sa kanya. Pero Lola, yung una kong panaginip nangyari. Ibig pong sabihin, mangyayari din po itong panaginip ko tungkol kay Mang Pipito. Magsasalita pa sana matandang babae nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Magandang hapon po. Kami po ito, yung tatlong birador ng mga aswang. Huminahon ka, apo. Kakausapin ko lang sila. Magandang hapon po sa inyo. Nandito po kami para mag-inspeksyon sa lugar at para na rin magbantay mamaya. Nay, bakit umiyak po yung apo ninyo? Nagkaroon siya ng lagnat dahil sa nangyari kagabi. Mga kuya, tulungan niyo po ako. Si Mang Pipito po nasa panganib ang buhay. Nay, ano pong sinasabi ng apo ninyo? Nanaginip siya. Mapapahamak daw ang may-ari ng bahay na ito at ng taniman ng kalamansi. Nababahala ko na baka magkatotoo yun. Kasi yung pagpasok ng mga aswang dito sa amin kagabi, napanaginipan niya rin yon. Sige na po, puntahan niyo po si Mang Pipito. Kailangan niya po ng kasama. Utoy, hindi kami basta-basta pwedeng lumakad. Kayo ang babantayan namin dahil kayo ang punteriya ng mga aswang. Paring Roldan, ipaubaya mo na sa akin yung sinasabi nitong batang to. Mas maganda ng sigurado. Oh, Nay, ituro mo nga sa akin kung saan maaaring puntahan yung sinasabi ng apo ninyo. Nasa kabilang baryo lang siya. Yung malaking sagingan doon, sa kanya yon. Hinala ko doon siya nagtungo.
Utoy, huwag ka na umiyak ha. Ako nang bahala sa matandang yun. Agad na umalis ang lalaking si Lando. Kahit na papaano ay tumahan na rin ng batang si Loloy. Pinatuloy naman ni Aling Demensia ang dalawang lalaki at pinaghandaan ng maiinom. Baka sa mukha ng matandang babae ang labis na stress at pagkabahala sa kanyang paligid. Ang presensya ng dalawang binata sa kanilang tinutuluyang bahay ay nakatulong para kahit papaano maging payapa ang utak nilang maglola. May nakita kaming hukay sa gitna ng taniman ng kalamansi. Malakas ang kutob namin na aswang ang gumawa nun. Merong gustong ukayin ng mga aswang pero hindi nila matuloy. Mabisa kasing pangontra sa mga aswang ang kalamansi eh. Lalo na yung hindi pa yun pinipitas. Sa madaling sabi, nung nagukay ang aswang hindi niya kinaya yung mga nakapalibot na kalamansi. Kaya ayun, umalis at hindi natapos yung pag-uukay. Wala akong gaanong kaalaman sa mga aswang. Pero maraming salamat sa mga sinasabi ninyo. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Wala naman kami kasalanan sa kanila. Wala akong natatandaan na meron akong nakaaway o ano. Sa halip, kami pa nga ang laging inaapi. Hindi kami lumalaban, kaya nagtataka talaga ako. Ano ang dahilan bakit kami ang pinupunterian ng mga aswang? Marami ako nakikitang dahilan. Baka may mga bagay silang hinahanap na narito lang din sa lugar na ito. O baka naman isa sa inyong dalawa ang susi sa kanilang mga pinaplano. Susi? Bakit naman kami magiging susi sa mga gusto nilang mangyari? Yun ang dahilan kung bakit kami pabalik-balik dito ng ilang araw. Kailangan nating malaman kung ano yung pakay nila sa inyo. O kung kayo ba talaga ang pakay nila. Napabuntong hininga na lamang ang matandang babae. Maya-maya pa, sumapit na rin ang kinagabihan. Inasikaso na lamang niya ang kanyang apo. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam ni Loloy. Pero hindi pa rin nakakabalik ang lalaking si Lando nung oras na yon, maging si Mang Pipito ay wala pa rin. Nay, sa labas lang kami ah. Lalapit kami agad dito kapag may nakita na kaming umaaligid sa bahay ninyo. Maraming salamat. Mag-iingat kayo ha. Lumabas na rin ng bahay ang dalawang lalaki. Pumesto sila sa di kalayuan para abangan ang posibilidad na pagbabalik ng mga aswang. Si Aling Demensia at Loloy naman, hindi mapakali at namamayani pa rin ng kaba sa kanilang kalooban. Lola, babalik ba talaga ang mga aswang? Ano ba talaga ang kailangan nila sa atin? Wala naman po tayong ginagawang masama sa kanila, di ba? Huwag ka matakot, apo. Nariyan ang dalawang binata sa labas para tulungan tayo. Kaya nilang harapin ang mga aswang, kaya wala tayong dapat na ikabahala. Si Mang Pipito po, nasaan na po siya? Baka maya-maya lang din makabalik na siya. Kaya huminahon ka na, apo. Hinaplos na lamang na matandang babae ang ulo ng bata. Maya-maya pa, naramdaman na nila ang presensya ng mga aswang sa paligid. Sumilip ng pasimple si Aling Demensia sa labas. Napansin niya sa taniman ng kalamansi ay nakapalibot ang mga aswang doon. Hindi pa rin makalapit ang mga yon. Kung makapasok man sa taniman ay nagmamadali namang makaalis agad. Yun ay dahil mabisang ang pangontra ang mga kalamansi sa mga aswang. Huwag kang mag-iingay. Kahit na ano mangyari. Hindi ka aalis sa tabi ko. Naintindihan mo ba ako, apo? Opo, Lola. Nasa sulok lamang ang dalawa ng mga sandaling yon. Nakikiramdam lamang sila sa kanilang paligid. Hindi nagtagal, narinig na lamang nila na parang may gumagalaw na naman ng kanilang pintuan. Hinawakan na ni Aling Demensia ang itak. Handang-handa na siya sakaling biglang makapasok ulit ang mga aswang. Pero narinig na lamang nila na nagsisigawan na ang mga aswang sa labas. Inatake na pala ng binatang si Roldan at Miko ang mga yon. Maririnig din sa labas ang mga boses ng mga kalugar nilang napadaan sa gawing yon. Nabulabog ang mga tao, kaya naman natataranta na naman ang mga aswang na umalis. Hinabol naman yun ng dalawang binata. Wala pang isang minuto, dumating naman si Lando kasama na si Mang Pipito. Demensia, ako ito, si Pipito. Kasama ko itong ano nga bang pangalan mo? Lando po. Kasama ko si Lando po.
Niligtas niya ako! Buksan mo ang pinto! Ay, mabuti naman at nakabalik ka na ng ligtas. Mabuti na lang at naabutan ako ng binatang ito. Kung hindi, baka natodas na ako. Demensya, ano ba nangyayari? Bakit pati ako inaano nila? Teka, ano pala nangyari dito? Bumalik ba ang mga aswang? Oo, pero hinabol na sila nila Roldan at Miko. Tumakas na naman ang mga aswang. Kaya na nila yun. Ako ang magbabantay sa inyo ngayon habang hinihintay sila makabalik. Dito lang po kayo sa loob ha. I-check ko lang po yung area kung walang aswang na natira. O sige, mag-iingat ka. Demensya, may naisip ka ba kung bakit ang gugulo ang mga aswang sa atin? Hindi ko rin alam, Pipito. Pero sa taniman natin na kalamansi, meron silang inuhukay doon na hindi nila matuloy-tuloy. Hindi ko rin alam kung bakit. Inuhukay? Hindi kaya may kayamanan sa ilalim ng taniman ng kalamansi ko? Kayamanan? Hindi ko alam. Kung oo, bakit pati ikaw guguluhin wala ka rin namang alam sa bagay na yon? Napalingon sila sa pintuan nang makabalik na pala agad si Roldan at si Miko. May talsik pa ng kaunting dugo ang katawan ng dalawa. Marahil dinadamay ka nila dahil ikaw nakabili ng lupang ito. Iniisip nila na meron kang nalalaman kung ano man ang gusto nilang mahanap dito. Pero nakatitiyak ako na hindi yun kayamanan. Mayayaman na mga aswang na narito. Marami silang ginto na ninako sa mga minero ng norte. Kaya wala silang pakialam sa kayamanan. Nararamdaman ko na parang higit pa rin ang gusto nilang makita. Ano naman ang gagawin natin ngayon? Meron ako naisip na paraan kung papayag lang naman kayo. Ano ba yon? Sige, sabihin mo. Kung ayos lang ho sa inyo, itutuloy natin yung hinuhukay ng mga aswang sa taniman ng kalamansi. Aalamin natin kung ano yung naroon. Ang kaso, madadamay naman ang mga kalamansi ko. Pero kung hindi naman natin gagawin, babalik lang po sila ng babalik dito. At huhukayin rin yon. Madadamay rin yung kalamansi nyo. Nako. Oo na nga, sige na. Para naman ito sa kaligtasan natin Hindi nagsayang ng oras ang tatlong binata at si Mang Pepito. Kumuha na sila ng panghukay. Dali-dali nilang binungkal kung ano man ang naroroon. Makalipas lang ang isang oras, lagpas tao na ang kanilang nahuhukay. Meron na rin silang nararamdamang matigas na bagay. Kaya ang ginawa nila, mas lalo pa nilang binilisan ang paghukay. Hanggang sa makita na nila ang malapad na semento. Pare, mukhang nicho ata yan Hindi. ano yan? Pakiramdam ko, ito ang nagsisilbing kisame. Kisame? Paanong kisame? Sinasabi mo na may underground sa taniman ng kalamansi na ito. Underground baka mo? Diyos ko, bakit may ganito? Lola! Nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Loloy ay nagmamadali na silang makabalik sa loob ng bahay. Inabutan nilang iyak ng iyak ang bata. Halos 1 minuto pa nila itong pinatahan para lamang malaman kung ano ang problema nito. Apo, ano ba nangyari? Bakit ka ba sumisigaw? Lolo, may dumikit po sa likuran ko. Tingnan niyo po, dumikit siya. Ayaw matanggal. Anong dumikit? Saan ba? Pagtingin nila sa bandang baba ng batok nito, nakita nila ang isang medalyon na kasing laki lang ng pisong kalabaw. Nakadikit sa balat ng bata. At kahit na anong gawin nila ay hindi yun matanggal. Kapag pinipilit nilang alisin ay namimilipit sa sakit ang bata. Ang medalyon! Alam niyo kung ano ito? Ang medalyon ng mga aswang. Sigurado ko na yan ang binabalik-balikan nila rito. Gusto nilang makuha yan dahil gagamitin nila yun para maging immortal sila. Pero, bata, saan mo nakuha yung medalyon? At bakit dumikit yan sa balat mo? Sa likod po ng bahay na ito, may lagusan. 100 papunta po sa ilalim ng lupa. Pumasok po ako dun Madilim, pero bigla na lang pong may dumikit sa bato ko. Ito po pala yun. Manong, alam niyo po ba yung tungkol sa sinasabi ng bata? Ha? Ay, hindi ko alam. Binili ko lang naman kasi ito para sa taniman ng kalamansi. Ang lugar na ito ang pinagtataguan ng medalyon na yan.
Matagal nang hinahanap ng mga aswang ang bagay na yan dahil kailangan nila. Ngayon, nahanap na nila kung nasaan. Pero anong gagawin natin? Hindi naman natin makukuha tong medalyon na to kasi masasaktan yung bata kapag hinila natin. Buhay ang medalyon. Alam niyang wawasakin natin siya, kaya ginawa niya to. Sandali. Sinasabi mong may buhay itong medalyon na ito? Sa maniwala man kayo sa hindi, pero oo, may buhay nga yan. Isa siyang kagamitan ng mga aswang na matagal lang nawalay sa kanila. Kaya siya ibinaon sa ilalim ng lupay dahil mas makakatulog ng mahimbing ang diwa ng medalyon kapag nasa madilim siyang parte. Pero nang maramdaman niya na may isa pang buhay ang malapit sa kanya, hindi na niya yung pinalagpas pa. Kaya nangyari yan sa bata. Bakit pati ang apo ko? Dinadamay nila. Bata lang ito eh. Anong mangyayari niyan ngayon? Paano yan aalisin sa kanya? Mga kuya, tulungan niyo po ako. Natatakot po ako sa nakadikit sa akin. Pakiramdam ko kakainin niya ako eh. Bata, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman kakainin yan. Pero kapag may nararamdaman kang hindi tama o may sumasakit sa'yo, magsabi ka kagad sa amin ha. Opo, sige po kuya. Mga iho, pwede bang dumito na lang muna kayo? Natatakot na ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung paano ko poprotektahan ang apo ko. Matanda na ako. Paano kung pumunta sila rito kung kailan kayo wala? Hindi ko alam ang mangyayari sa amin. Nagkatinginan ng tatlong binata. Tila nag-uusap sa mata ang mga yon. Makikita sa kanila ang nararamdamang awa at pag-aalala sa maglola. Pasensya na po kayo, pero marami kaming misyon na dapat gawin eh. Kung mananatili lang kami rito, baka sa ibang lugar naman ang guguluhin ng ibang aswang. Hindi naman po mangyayari yun, kuya, kasi di po ba nasa akin yung kailangan nila? Kaya ako po lagi ang pupuntahan nila. Dito po sila lagi manggugulo. Kuya, sana samahan niyo po kami ni Lola. Kapag natapos na po yung panggugulo po ng mga aswang, pwede niyo na po kaming iwan ulit. Mga kuya, bata ba po ako? Gusto ko pa pong mag-aral sa pasukan. Ayoko pa pong mamatay. Narinig niyo naman ang sinabi ng bata. Maawa na kayo. Ako kasi, hindi ko rin sila maaasikaso. May mga kabuhayan din ako na mapapabayaan ko. Sige na, samahan niyo na muna sila. Libreng tira sa bahay kong ito. At ako na rin ang bahala sa mga pagkain ninyo hanggang sa matapos ang problemang ito. Pare, makakapaghintay pa naman yung iba nating gawain. At saka, mas importante ito kapag iniwan natin sila at saka umatake yung mga aswang, baka makuha yung medalyon. Kapag nakuha ang medalyon, lahat ng pinaghirapan natin para protektahan ang probinsyang ito masasayang din. Kapag naging immortal ang mga aswang, wala nang pag-asang sangkatauhan. O sige, pumapayag na ako. Mananatili kami rito at magbabantay kami sa inyo. Pero ito lang po sana ang pakiusap ko. Makikinig po kayo sa amin kung ano man ang sasabihin namin. Oo, makikinig kami sa inyo. Gusto lang talaga naming may makakasama. Salamat naman. Diyos ko, nag-aalala rin kasi ako sa kanila pero wala rin naman ako magagawa. Mababangis ang mga aswang eh. Akala ko nung una, mag-asawa kayo eh. Ay, hindi. Magkaibigan lang kami ni Dementia. Sa katunayan, bagong magkaibigan lang kami. Napangiti na lamang ang matandang si Dementia. Noong mga sandaling yun ay hindi na umalis ng bahay na yun ang tatlong binata. Nakahinga naman ang maluwag ang matandang babae. Kahit na papaano, makakampante na rin ang kanyang kalooban dahil may magpoprotekta sa kanila. Ang kaso nga lang, problema pa rin nila kung papaano aalisin ang dumikit na medalyon sa ibaba ng batok ng batang si Loloy. Sinubukan nilang pahiran yun ng mga pangontra sa aswang pero wala namang nangyayari. Hindi na rin nila tinangkang hilahin para hindi na masaktan ng bata. Makalipas ang ilang minuto, nakatulog na rin si Loloy. Si Mang Pipito at ang tatlong lalaki naman ay nasa labas lang. Hindi pa rin makatulog noong mga sandaling yon si Aling Dementia. Iniisip kasi niya ang kanyang apo. Nababahala na siya na baka may mangyaring masama sa bata sa mga susunod na araw. Pero pinagdarasal na lang niya na sana ay maging maayos lang ang lahat. Lola! Lola! Gising na po! Mag-almusal na raw po tayo! Pagdilit ni Aling Dementia, mukha agad ng kanyang apo ang bumungad. Bumangon siya at napasipat ng tingin sa labas.
naroon pa rin ang 4 na lalaki. Hindi natulog ang mga yon sa kakabantay. Nako, nakatulog pala ako. Lola, ayos lang po ba kayo? Ay, oo naman na po. Bakit? Inarinig po kasi kitang nananaginip eh. Ang sabi mo po kanina, wag, pakiusap, wag. Ganun po yung sabi nyo. Biglang sumagi sa isipan ni Aling Dementia ang kanyang napapanaginipan. Sa kanyang panaginip kasi, nasa alanganing sitwasyon ang bata. Hindi malinaw ang ilang detalye sa panaginip niya. Pero ang malinaw lamang sa nakita niya ay mapapahamak ang kanyang apo ng dahil sa medalyon. Bumuntong hininga na lamang ang matandang babae at minabuting hindi na lamang sabihin kung anuman ang napanaginipan. Naging payapa naman ang umagang yon para sa kanila. Pero pagsapit ang bandang hapon, dito na naging tensyonado ang sitwasyon. Napansin ni Aling Dementia na nagbubulungan ng 3 binata. Pasimple siyang lumapit para marinig kung anong pinag-uusapan ng 3. May mga umaligid na aswang sa baryong to, pre. Tingin ko, papapalaban na naman tayo mamayang gabi. Roldan, ano sa tingin mo? Alisin na natin sa lugar na to yung maglola? Isa naman natin dadalhin. Sa kampo. Nasa bata ang medalyon. Kaya kahit saan natin sila dalhin, susunod at susunod ang mga aswang. Kakayanin pa ba natin sakaling dumami sila? Walang problema kung dumami. Ang iniisip ko, paano kung kasama nila yung Supremo? Yun lang. Hindi pa nagbabalik ang kapangyarihan ng anting-anting. Kaya hindi ko masasabi kung kakayanin ba natin kalabanin yung Supremo. Anong gagawin natin ngayon, pre? Hintayin na lang natin dumating yung mga aswang dito? Hindi ba natin sasabihan yung iba nating kasama? Wag muna. Masisira ang mga misyon nila kapag isinama natin sila rito. Kaya nga kasama natin sila, di ba? Dapat tulungan. Hindi. Hayaan natin silang asikasuhin ng ibang aswang. Kapag sumama sila sa atin, lahat ng aswang dito ang magiging atensyon. Kung sa bagay, may tama ka naman. Sa ngayon, bantayan na lang muna natin tong lugar na ito. Ang misyon natin, hindi pwedeng makuha ng mga aswang ang batang yon. Dahil kapag nangyari yon, papatayin lang nila yung bata at makukuha na nila yung medalyon. Napayuko na lamang ang matandang si Dementia habang nakikinig sa usapan ng 3. Nakukonsensya siya dahil pakiramdam niya ay nagiging abala silang maglola sa 3 binata. Pero kailangan niyang tiisin ang konsensya niya. Kailangan niyang tiisin ang hiya dahil walang ibang makakatulong sa kanila kundi sila Roldan lamang. Mga ilang sandali lang, sumapit na rin ang kinagabihan. Nasa loob na ng bahay ang maglola noong mga oras na yon. Habang ang 3 lalaki naman ay nasa bakuran, nagbabantay, kalmadong nagmamasid sa kanilang paligid. Lola, nararamdaman ko po itong nakadikit sa balat ko. Parang nangangati po siya. Ayaw namang matanggal. Sandali lang, lalabas ako. Sasabihin ko kay Roldan. Pagbukas pa lamang ng pintuan ng matandang babae, may dumating din namang matandang lalaki. Puti na rin ang buhok ng matandang yon. Bigotilyo at may katangkaran din. Sa unang tingin, masasabi agad ni Aling Dementia na may kalakasan pa rin yon. Nakangiti at nakatayo lang sa harapan ng kanilang bakuran. Napatayo naman agad ang 3 lalaki. Kilala kasi nila ang matandang yon. Alam nila kung ano ang pakay nito sa sandaling yon. Kaya naman, hinugot nila agad ang kanilang mga sandata. Aling Dementia, bantayan mo si Loloy. Kami nang bahala rito. Sandali lang. Huwag kayo masyadong mainit. Hindi naman ako nagtungo rito para magdulot ng kaguluhan. Hanggat maaari, ayaw kong dumanak ang dugo sa lupaing ito. Narito lang ako para makipag-usap na maayos. Sabi mo kung anong pakay mo. Alam ko naman na alam nyo kung ano ang pakay ko kaya ako narito. Kailangan ko ang medalyon. Hindi namin hahayaan na mapunta sa inyo yon. Alam kong gagamitin yung medalyon para mas mapalaganap nyo ang kaguluhan sa bayan na ito. Alam ko naman na hindi magiging madali ang pagkuha ko sa medalyon. Magagaling kayong birador.
Pero tandaan nyo na supremo din ang kaharap ninyo. Alam nyo kung ano ang kaya kong gawin. Kaya naman, gusto ko sana magkaroon tayo ng kasunduan. Hanggat maaari, yung mapayapang kasunduan. Ano pinagsasabi mo? Kahit na kailan, hindi kami nakikipagkasundo sa mga aswang. Alam namin kasamaan lang ng gagawin mo. Hindi kami manlilinlang. Mag-isip nga kayo. Kung sakaling hindi kayo pumayag sa sinasabi ko, yung maglolang yan, mamamatay. Alam nyo kung bakit? Kasi yan at yan lang ang pupuntiryahin naming mga aswang. Kung talagang may kakayahan kang gawin ang mga sinasabi mo, hindi ka na makikipagkasundo sa amin. Gagawin mo na kagad. Kaya, isa lang ang ibig sabihin nun. Natatakot ka rin sa kaya naming gawin. Supremo, mas matanda ka sa amin pero mas matalas ang pangunawa namin. Lalo na sa pang-uuto at panlilinlang na ginagawa ng mga kagaya mong aswang. Hindi ko kayo pipilitin kung ayaw nyo. Pero ito lang ang sinasabi ko sa inyong tatlo. Sa oras na mapahamak ang maglolang yon, kayo ang may kasalanan. Hindi sila mapapahamak. Kami ang poprotekta sa kanila. Huwag niyo lang magawa ang mga binabalak ninyo. Kung yan talaga ang gusto ninyo, wala na ako magagawa. Nagbigay na ako ng pagkakataon para makipagkasundo. Ngayon, harapin nyo ang kapalit ng mga desisyon ninyo. Ngumiti ng nakakaloko matandang lalaki. Sandali pa nga nitong tinapunan ng tingin ang maglola. Napatago na lamang si Loloy sa likuran ni Aling Dementia. Naglakad yun palayo na parabang walang nangyari. Hindi na lang din sinundan ng 3 binata. Hindi sila nagpadalos-dalos. Aling Dementia, ihandaan niyo po ang mga gamit ninyo. Bakit? Saan kami pupunta? Pre, anong gagawin mo? Kailangan natin silang ilayo rito. Saan naman natin sila dadalhin? Bahala na. Ang mahalaga, makalis sila rito bago pa tayo dumugi ng mga aswang dito. Ako nang bahala. May alam akong lugar. Sabay-sabay silang napalingon sa kararating lang din na si Mang Pepito. Napansin na lamang nilang may nakasukbit ng baril sa tagiliran nito. Meron pa akong isang bahay. Medyo malayo lang dito sa baryo natin. Pero may sasakyan naman ako. Nakaparada sa bungad. Tara, bilisan na natin. Yun naman pala eh. Walang sinayang na pagkakataon ang maglola. Mabilis nilang inimpake ang kanilang mga gamit. Pinagkasya nila ang mga gamit nila sa isang malaking bag. Nagmamadali silang naglakad papunta sa bungad. Naroon ang itim na sasakyan ni Mang Pepito na may kalumaan na rin. Sigurado bang walang nakakasunod na aswang sa atin? Kung meron bibilisan ko. Nako, mag-ingat ka. Baka mamaya hindi nga tayo mamatay sa mga aswang mamatay naman tayo sa aksidente. Huwag ka mag-alala, Dementia. Sanay na sanay naman ako Noong mga sandaling yon, inakala nilang natakasan na nila ang mga aswang. Nakalabas na kasi sila ng kanilang baryo nang wala silang nararamdaman na nakasunod sa kanila. Sa kasagsagan ng biyahe ay nakatulog na ang batang si Loloy. Si Aling Dementia naman, hindi mapakali ang ulo kakalingon sa likuran. Nababahala na baka meron ng nakabuntot na nilalang sa kanilang likuran. Malayo pa bang tatahakin natin? Malapit na tayo. Nakakaabala pa kami sa iyo, Pepito. Pinasikaso ko na sa iba yung sagingan. Ang taniman naman ng kalamansi natin, iwan na muna natin. Hindi naman masisira ang mga yon dahil maganda na ang panahon. Unahin natin ang kaligtasan ninyo. Katahimikan ng namayani matapos magsalita ni Mang Pepito. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ni Mang Pepito. Up and down ng bahay na yon. Parang katatapos lang gawin dahil wala pang kapintu-pintura. Pinagawa ko ito noong nakaraang taon. Hindi na nakulayan kasi yung mga gumawa nito ay tinakbo yung pera na ibinigay ko sa kanila
Aba, si Raulo naman pala talaga yung mga yun no? Kasalanan ko rin. Pinagkatiwala ko sa kanila agad yung malaking pera. Kahit na hindi ko pa sila talaga kilala. Oh, sige, pasok na kayo. Merong 2 kwarto sa itaas. Isa naman dito sa ibaba. Ako na lang dito sa baba. Ihi kasi ako ng ihi sa madaling araw Baka mapagod ako kakakyat ng hagdan. Masakit na kasi ang tuhod ko. Pipito, maraming salamat ha. Huwag ka mag-alala. Balang araw makakabawi din kami sa iyo. Ay, wala yon, no ka ba? Magkaibigan naman tayo. Magkaibigan lang? Uy, para kang sira. Lando, Miko, samahan niyo muna ako. Teka, saan naman kayo pupunta? Total, itong bahay na ito ay napapalibutan ng mga puno at malapit din sa kagubatan. Gagawa kami ng mga patibong. Para kung sakaling nandyan sila, maririnig namin kahit na nandito tayo. Gagawa po kami ng mga pangkalansing para kapag nasagi ng mga aswang, malayo pa lang sila makakapaganda na tayo. O sige, mag-iingat kayo ha. Hindi ko kabisado ang kagubatan dito Tumungo na lamang ang 3 lalaki. Kahit hindi pa nakakapagpahinga ang mga yon, ay agad na ring lumarga ang 3. Samantala, naganda naman na makakain si Mang Pipito. Bago kasi sila magpunta doon, nakabili na ito ng mga lulutuin nila. Inihanda na muna ni Aling Demensia ang kanyang apo sa kwarto. Demensia, gusto mo bang sumama na lang sa akin sa Maynila? Delikado na ang buhay nyo rito Wag na, nakakaya na. Masyado ka nang naabala sa problema namin maglola. Isa pa kahit naman umalis kami dito sa probinsya natin, susundan at susundan pa rin kami ng mga aswang. Hanggat nasa batok ni Loloy ang medalyon, hindi matatahimik ang buhay namin. Pero kung nasa Maynila kayo, kahit na papano marami namang tao ron. May ilang mga aswang na lumapit sa inyo. Ang inaalala ko kasi, paano kung magpanggap lang din sila bilang pangkaraniwang tao at dukutin nila ang apo ko? Wala akong magagawa. Kung dito, kahit papano panatag ako dahil kasama namin si Roldan. Ay, ikaw ang bahala. Nagsasabi lang naman ako ng iba pang paraan. Maraming salamat, Pipito. Malaki ang naitutulong mo sa amin. Walang anuman. Basta Demensia, malalagpasan natin ang pagsubok na ito. May dala akong baril. Kung sakaling lumapit sila, pagbabariling ko sila. Marami pa naman akong bala dyan. Mag-iingat ka rin, Pipito. Alam mo naman, matanda na tayo. Mahina na ang katawan natin. Huwag ka mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Napangiti na lamang si Mang Pipito. Mga ilang sandali lang ay kaagad na rin silang naganda para sa kanilang hapunan. Hindi nagtagal, bumalik na rin ang 3 binata. Nakapaglagay na sila ng kalansing sa kagubatan. Bandang 9:00 ay tapos na rin silang maghapunan. Nagpapatunaw na lamang sila ng kinain. Si Aling Demensia naman ay sinamantala na ang kanyang apo sa kwarto. Nakatingin lang siya sa bata. Tiningnan niya rin ang medalyon na nakakabit sa ibaba ng batok nito. Huwag ka mag-alala po. Naniniwala kong malalagpasan natin ito. Kasama ng Panginoon. Aling Demensia, ayos lang ba na dito kami sa kwartong ito? Kasama namin? Oo naman. Malaki naman ang kwartong ito. Sasaig na lang kami para lang makasiguro kaming walang makakalapit sa inyo. Wala akong tiwala sa bintana na yan Huwag po kayo mag-alala. Wala naman pong malakas sumilik sa amin At hindi po kami malikot matulog. Magbabantay lang kami. Matulog din kayo. Wala na kayong maayos na tulog mula nang asikasuhin ninyo ang problemang ito. Tumango na lamang si Roldan. Agad silang naglatag ng banig sa sahig. Maya-maya lang ay tinabihan na rin ni Aling Demensia ang kanyang apo. Nakaramdam na rin ng antok ang matandang babae.
Kaya ilang minuto lang ay nakatulog na rin ito. Pero bandang 3:00 na madaling araw, lahat sila ay nagising nang biglang umiyak ang batang si Loloy. Dinadaing nito ang medalyon na nakadikit sa balat nito. Lola, ang sakit po. Masakit po yung pagkakadikit ng medalyon. Ang hapdi po eh. Ano nangyayari sa kanya? Mukhang nagkakaroon ng reaksyon ng medalyon base sa paligid niya. Ang ibig ba nitong sabihin, merong aswang sa paligid natin? Lando, gisingin mo si Mang Pipito. Miko, alalayan mo muna sila maglola. Lalabas lang ako para suriin ang lugar. Diyos ko, paano naman nila nalaman na naririto tayo? Tingin po namin dahil sa medalyon, kaya naamoy nila kung nasaan tayo. Pero wag po kayo mag-alala, Aling Dimensya. Diyos ko, sana naman ay matapos na ang kababalaghan na ito. Sa dulo, sa sulok po kayo ha. Noong mga sandaling yun, palakas ng palakas ang naririnig nila mula sa pagyugyog ng bintana. Hindi na nagsayang ng oras si Miko. Kinuha na nito ang kanyang itak para lapitan ng binata. Diyos ko, aswang nga ang nandyan, Miko. Baka naman mapahamak ka. Huwag niyo po kaming alalahanin. Protektahan niyo lang po si Loloy. Bumuelo ang lalaking si Miko. Pagbukas nito ng bintana ay agad nitong tinusok ang nasa labas. Napadaing ang aswang. Nahulog yun pababa at agad na sinarado ulit ng binata ang bintana. Sumunod po kayo sa akin, dali! Nagmamadali silang lumabas ng silid. Pinuntahan nila sa sala si Lando at Mang Pipito, nakakagising lang din. Hawak-hawak na matandang lalaki ang binili nitong baril. Nasa labas si Roldan. Bakit wala pa? Nasa labas pa rin. Mukhang napalaban na yata. Diyos ko naman! Mang Pipito, ikaw na munang bahala sa kanya ah. Kailangan naming respondihan si Roldan sa labas. Walang problema. Tingnan natin ang tibay ng mga aswang na yan. Tig-isang bala lang yan. Lumabas ang dalawang lalaki at naiwan lamang sila doon. Migpitang hawak ni Mang Pipito sa baril, habang ang maglola naman ay nasa gilid lang. Napahawak pa rin si Loloy sa kanyang batok. Habang tumatagal kasi, umiinit ang medalyon sa batok niya. Lola, masakit na po. Paano po ba ito tatanggalin? Apo, kaunting tiis na lang. Kailangan natin magtiis, Apo. Pasensya ka na ah. Sige po, Lola. Tinitis ko po hanggat kaya ko po. Sa mga sandaling yun, lalong nagiging tensyonado ang sitwasyon. Nakikita kasi nila sa labas na tila nahihirapan ng 3 lalaki sa labas. Nang subukan namang tumulong ni Mang Pipito, ay pinapasok lang siya ulit ng 3 lalaki. Pumasok na rin kaya kayo rito. Kailangan namin mabawasan ang mga aswang na to. Hindi sila pwedeng maipon, Mang Pipito. Pare, may umagit na sa bubungan. Ako nang bahala. Dito lang kayo sa harapan. Sigurado ka ba? Kaya na ni Lando yan. Sasama ka. Ang kulit. Ang babantayan mo lang ay yung maglola. Lalong-lalo na si Loloy. Hindi nila pwedeng makuha ang bata, no? Ay, sabi ko nga eh. Napapakamot na lamang sa ulo si Mang Pipito. Muli itong bumalik sa loob. Noong mga sandaling yun, kahit na papaano ay nasasabayan nila ang mga aswang. Pero sa mga nakalipas na sandali, napansin nilang tila mas dumarami na ang mga aswang. Ang iba ay malapit nang makapasok sa loob ng bahay dahil nabasag ang bintanang salamin sa kusina. Demensya, umatras kaya. Papuputukan ko na mga sinaulong aswang na ito. Mag-iingat ka. Masyado ng perwisyo ang mga ito eh. Pinagbababaril ni Mang Pipito ang aswang na pinagpipilitang pagkasyahin ng sarili sa bintana. Agad namang yung namatay. Bulagta ang aswang. Hindi pa nakontento si Mang Pipito, pinagbababaril niya pa ang ibang nasa labas ng bintana. Hingga tuwang-tuwa ang matandang lalaki na makitang tinatamaan niya ang mga yon. Maya-maya pa,
Pumasok na rin sila Roldan. Isinarado nila ang pintuan at hinarangan pa nila yon ng lamesa at sofa. Dumarami na sila ng dumarami. Hindi na namin sila kayang sabayan. Kailangan natin mag-isip ng ibang paraan. Kailangan natin makapunta sa sasakyan sa tapat. Umalis na lang tayo dito. Paano? Ang daming aswang sa labas. Hindi tayo aalis. Kahit saan tayo pumunta, masusundan pa rin nila tayo. Isa pa, mas delikado sa labas. Mas malaki ang tsansa nilang makuha ang bata kapag malawak ang gagalawan nila para gawin yon. Anong balak natin? Marami pa akong bala. Pero mauubos din ito kapag dumami pa sila. Kailangan nating tanggalin ang medalyon kay Loloy. Yun lang naman ang kailangan nila. Tanggalin? Di ba, masasaktan ng bata kapag hindi lang medalyon. Di magandang ideya yan. Wala nang ibang paraan. Mamili kayo. Masasaktan siya ng pansamantala o mamamatay tayong lahat? Sinasabi mo bang si Loloy ang gagawin natin sakripisyo? Oo. Pero hindi naman siya mamamatay kapag kinuha natin ang medalyon sa batok niya. Masasaktan lang siya. Paano kung hindi kayanin ng batang sakit na mararamdaman niya? Tingnan mo nga ang katawan ng batang yan, no? Ang liit-liit. Tingin mo, kaya niyang tiisin ang matinding sakit na pwede niyang danasin dahil sa naiisip mo? Abay, mag-isip ka, iha. Nag-iisip ako. Ikaw ba? Ano bang naiisip mong paraan? Wala naman, di ba? Ako ang nag-iisip ng paraan dito. Kung hindi natin gagawin ang naiisip ko, mamamatay tayong lahat. Makakuha pa nilang medalyon. Ano ba kasing ginagawa ng anting-anting mo? Wala bang silbi yan? Hindi pa nagbabalik ang diwa ng anting-anting ko. Kaya wag mo siyang mamaliitin. Ay basta, hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Hindi magandang isakripisyo ang bata lalo na kung wala tayong katiyakan kung magiging ligtas ba siya kapag ginawa yun sa kanya. Bigyan mo ako ng ibang paraan para makaligtas dito. Hindi ang kontra ka lang ng kontra. Roldan, sangayon ako kay Mang Pipito. Hindi naman kasi natin alam kung anong mangyayari kay Loloy kapag pinilit nating alisin ang medalyon sa kanya. Pero naiintindihan ko naman si Roldan, pre. Walang mangyayari kapag hindi natin sinubukan. Paano kung sa pagsubok natin doon naman madali yung bata? Anong gagawin natin? Wala tayong gagawin? Mag-isip ng ibang paraan. Bakit? May isip ka ba? Di ba wala rin? Sabi mo bang wala akong ambag dito? Ikaw ang nagsabi niya na, hindi ako. Parang yun yung sinasabi ng mga mata mo Tama na! Natahimik sila nang sumigaw na ang matandang babae. Ang boses ni Aling Demensia ay labis nilang ginagalang kaya agad silang natahimik. Pasensya na kung kami ng apo ko ang nagiging dahilan kung bakit nalalagay sa alanganin ang buhay ninyo. Pero tingin ko, may dahilan kung bakit pinagtagpo-tagpo ang mga landas natin. Siguro, hindi lang ito para kay Loloy. Baka tungkol na rin ito sa buhay ng mas nakakarami. Kaya nga, hindi magandang nagtatalo kayo ng ganyan sa kalagitnaan ng problema natin. Kasi tayo-tayo dapat ang makakasangga rito. Walang mangyayari kung mag-aaway-away. Ano nga po magandang gawin? Hindi ako papayag na sapilitang alisin ang medalyon sa apo ko. Pero meron akong naisip na ibang paraan. Ano pong naisip niyong paraan? Sabihin niyo po sa amin. Napansin ko na parang wala namang aswang sa likuran ng bahay na ito. Kaya ang naisip ko, dumana kayo roon. Magpapaiwan ako dito sa loob ng bahay. Magpapakita ko sa kanilang nandito pa ako. Ipapakita natin na kunwari nandito pa tayo pero ang totoo ay ako na lang ang narito. Mas delikado po sinasabi niyo sa oras na makahalata sila. Hindi sila makakalata kung bibilisan ninyo. Roldan, kayo ang magbabantay sa apo ko. Itakas niyo siya. Ilayo niyo siya sa mga aswang. Pero pakiusap ko lang, huwag niyong hayaan na mapahamak ang apo ko. Pero, Iho, sige na. Pagbigyan mo na ako. Isipin mo na lang na ginagawa ito ng nagmamahal na lola sa kanyang apo.
Lola, mapapahamak po kayo eh. Hindi ko po kaya na mawala kayo. Huwag po kayong magpaiwan. Apo, ito lang ang paraan na alam ko para manatili kang ligtas. Tatandaan mo palagi na mahal kita. Magpapakabuti ka. Magpapakabait ka sa kanila. At alagaan mo ang sarili mo. Mawawala na po ba kayo, Lola? Bakit parang nagpapaalam na po kayo? Hindi. Hindi ako mawawala, Apo. Palagi lang akong nakabantay sa iyo. Ano? Ayos na ba? Yun na ba yung planong susundin? Kailangan na natin kumilos. Hindi magtatagal, baka tumambay na rin sila sa likuran. Sige, Roldan. Umalis na kayo. Sasamahan kita dito, Dementia. Sigurado ka ba? Ang dami mong maiiwan ng negosyo. Sige na. Umalis na kayo. Kami nang bahala ni Dementia rito. Wala nang sinayang na sandali ang tatlong binata. Dala ang batang si Loloy ay dumaan sila sa likurang pintuan ng bahay, habang ang dalawang matanda naman ay naiwan lang doon. Pepito, bakit ka ba nagpaiwan? Hindi naman kita pwedeng iwan dito mag-isa. Anong hindi pwede? Ako na nga ang nagkusang loob. Basta, hindi kita kayang iwan dito. Sasamahan kita. Makinig ka sa akin. Ganito ang gagawin natin. Kailangan nasa 10 minuto natin silang malilinlang para makalayo sila Roldan at ang apo mo. Ganito, doon ka sa kabilang bintana. Hawiin mo lang ang kortina para makita ka nila. Doon naman ako sa kusina. Tatanggalin ko yung takip ng bintana roon. Magpapakita ko sa kanila. Uubusin ko na ang bala ko. Kailangang malibang sila sa atin. Sige. Pepito, Bakit? maraming salamat Saka ka na magpasalamat kapag nakaalis na tayo rito. Ngumiti na lamang ng papilita matandang lalaki at saka nagtungo rin kaagad sa kusina. Ano mga aswang? Hindi nyo kami mapapasok rito. Hindi nyo makukuha ang batang si Loloy. Kailangan nyo muna kaming patayin. Mga salot kayo! Hindi kayo magtatagumpay. Hindi nyo makukuha ang pinakamamahal kong apo. Yan, ganyan nga, Dementia. Kailangan nating tapangan. Palakas ng palakas ang mga kalabog na kanilang naririnig. Pabalik-balik naman ang tingin nila sa orasan. Wala pang 10 minuto mula nang makalis sila Roldan, kaya naroon pa rin ang kanilang kaba. Maya-maya lang, mas lalong nagiging malakas ang mga aswang sa pagtatangka ng mga ito na makapasok. Dementia, umalis ka na. Makakapasok na sila. Hindi kita iiwan dito. Sige na, iligtas mo sarili mo, Dementia. Kailangan ka ng apo mo. Sige na, umalis ka na. Kung mamamatay ka rito, mas maganda ng kasama mo ako. Mahirap mamatay ng walang kasama. Malungkot. Ayan, tigas naman ang ulo mo. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Umalis ka na, Dementia. Hindi ako aalis. Habang nagtatalo silang dalawa, ay nagulat sila nang biglang mawasak na ng mga aswang ang pintuan. Pumasok ang mga yon. Napatigil ang mga aswang at tumitingin-tingin pa sa paligid. Babarilin sana ni Mang Pipito mga yon, ang kaso naubos na pala ang bala nito. Nagtataka ang mga aswang dahil wala silang inabutan kundi ang dalawang matanda lang. Dahil dito, naggalit ang mga ito. Hala, naloko namin kayo ano? Akala nyo nandito pa sila? Kanina pa sila nakalis, mga inutil. Pambihira ka naman. Huwag mo na silang galitin. Maya-maya pa, nakita nilang unti-unti nang lumalapit ang mga aswang. Alam nilang pareho na sa mga sandaling yon, wala na silang takas. Tinanggap na lamang nilang dalawa ang kanilang kapalaran. Pero isang himala ang nangyari. Bago makalapit ang mga yon, bigla na lang dumating si Roldan. Sa pagkakataong ito ay parang mas naging kakaiba ang sigla at lakas ng binata. Mas bumilis ito, mas naging maliksi. Sa sobrang liksi ay hindi na ito magawang patamaan pa ng mga aswang. Roldan!
Wala na kayong dapat ikabahala. Gumagana na muli ang anting-anting ko. Buhay na muli ang kanyang diwa. Ibig sabihin ba nito, kakayanin na natin ang mga aswang? Kakayanin na natin sila. Kailangan lang natin magtiwala sa mga sarili natin. Sinugod ni Roldan ang mga aswang hanggang sa mapalabas na niya yun. Kinalaban niya ang mga aswang sa bakuran at walang kahirap-hirap na pinagpapapaslang. Buong akala nila ay doon na matatapos ang kanilang paghihirap. Pero lingid sa kanilang kaalaman na ang peligro ay nagsisimula pa lamang. Dahil kahit na marami na silang nabawas sa mga aswang, hindi pa nila nakakarap ang pinuno ng mga yon. Pwede na tayong tumakas ng magkakasama. Ang apo ko, kumusta ang apo ko? Nasa maayos na kalagayan po ang apo ninyo. Halina kayo, aalis na tayo bago pa may dumating ulit ng mga aswang. Inilalayan sila ni Roldan at saka dumaan na rin sa likod bahay. Pinasok nila ang kagubatan. At kahit may edad na, pinilit ng dalawa na makaalis sa lugar na yon. Ilang minuto lang ang nakalipas, natanaw na nila ang sinasabi ni Roldan na kinaroroonan nila Loloy. Isa yung tambakan ng mga lumang gulong. Medyo maliwanag naman doon dahil inabot yun ng liwanag na nagmumula sa poste. Ang kaso nga lang, pagdating nila doon ay wala na ang batang si Loloy. Inabutan din nilang walang malay si Lando at Miko na nasa sahig. Uy, gising! Bangon! Nasaan yung bata? Pre, nawalan kami ng malay kanina. May naamoy kaming masakit sa ilong tapos hindi na namin namalayan ang mga nangyari. Ano? Pambihira naman talaga Nasaan ang apo ko? Bakit hindi niyo siya kasama? Aling dimensya, mukhang nakuha po siya ng mga aswang. Ay Diyos ko naman, dalawa na kayo nagbabantay na wala pa. Mawalang galang na po, Mang Pipito. Hindi namin inaasahan ang nangyari. Naghihintay lang naman kami dito nang mawala na kami ng malay. Hindi namin yung ginusto. Hindi namin alam. Tama na. Ako na nga hanap. Hindi pa nakakalayo ang mga yon. Aalis na sana si Roldan ng mga sandaling yon nang biglang marinig nila ang pamilyar na tinig ng matandang lalaki. Sabay-sabay silang napatingala sa bubungan ng lumang bodega. Naroon ang matandang aswang na si Gabo. Hawak-hawak nito sa damit ang batang si Loloy na wala ng malay. Hinulog lang ni Mang Gabo si Loloy. Buti na lamang ay agad na nasa luyo ni Lando. Pagtingin nila sa bata, nakita nilang wala ng medalyon sa batok nito. May kaunting sugat si Loloy na parabang paso dulot ng medalyon na inalis sa balat. Paano mo nakuha yung medalyon sa bata? Malamang, makukuha ko medalyon. Pag-aari namin ito At ang medalyon na ito ay kusang lalapit sa akin. Walang kahirap-hirap. Diyos ko, anong nangyari sa apo ko? Bakit? Bakit wala na siyang malay? Huwag ka mag-alala, tanda. Buhay pa naman ang batang yan Pasalamat ka pa nga dahil busog ako ngayon. Kinain ko na sana yan kung gutom ako. Huwag mong tinatawag na tanda si Demensya. Bumaba ka dyan at labanan mo ka ng suntukan. Hindi ikaw ang gusto kong iligpit. Wala ka namang bilang Anong sinabi mo? Ang gusto kong iligpit sa gabing ito ay ang tatlong maaaring maging sagabal sa lahat ng plano ko. Ikaw na merong anting-anting. Pagsisisihan mo na ginusto mo pa akong makalaban. Ang gabing ito ang magsisilbing huling sandali mo sa mundong ito. Ganyan. Yan ang mga gusto ko sa mga kalaban. Marunong pumalag at kayang magyabang kahit wala namang may bubuga. Diyan ka nagkakamali. Yanda mo sarili mo. Huminga ng malalim si Roldan. Hinawakan nito ang kanyang anting-anting. Sandali itong pumikit. Tila nakikipag-ugnayan ito sa kapangyarihan ng anting-anting at sa kalikasan. Pagdilat nito, maging ang aswang na si Gabo ay naramdaman din ang pagbabago sa katawan ng binata. Lando, Miko, gumilid na kayo. Ako nang bahala rito. Protektahan niyo sila Tumango ang dalawa nitong kasama. Mga ilang sandali pa, inutusan na rin ni Mang Gabo ang mga aswang na umatake.
habang si Roldan naman ay kalmado lang nung mga sandaling yon. Paglapit ng mga aswang sa kanya ay walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga yon. Hindi inaasahan ni Mang Gabo na magagawa niya yon ng ganoon kabilis. Ah, ganun pala. Di tingnan natin kung manalo ka pa sa akin ngayon. Dinukot na matandang aswang ang medalyon. Nang makita ni Roldan na gagamitin na yon ni Mang Gabo, mabilis siyang tumakbo at lumundag patungo sa itaas ng bubungan. Tinaga niya si Mang Gabo at tinamaan yun sa kamay. Naputol ang kamay nito. Ang medalyon naman ay gumulong pababa. Walang sinayang na pagkakataon si Roldan. Kinuha niya ang medalyon. Ginamit ng binata ang kalakasan ng anting-anting para yupiin at sirain ang medalyon nang sa ganun ay hindi na ito mapakinabangan ng mga aswang. Maraming salamat at tinanggal mo ito sa bata. Hindi na ako mahirapang sirain ito. Anong ginawa mo? Bakit mo sinira ang medalyon ng pagiging immortal? Para maging patas na ang laban. Muling umatake ang lalaking si Roldan. Ang ibang aswang naman ay dumating. Inatake na rin sila Aling Dementia at mabuti na lang ay kinakayang sabayan nyo ni Mang Lando at Miko. Si Mang Pipito naman ay nakadampot ng tubo. Sa mga sandaling yon, nakipagsagupaan na naman si Roldan sa matandang aswang. Kita naman nilang kayang-kayang sabayan nyo ni Roldan. Ang kaso nga lang, mas dumarami ang mga aswang na nasa paligid nila. Lando, umalis na kayo rito. Ako na lang naman ang gusto makakalaban ng isang to eh. Walang sinayang na sandali sila Aling Dementia. Nagmamadali silang umalis sa lugar na yun. Pero hindi pa rin sila tinitigilan ng mga aswang. Habang umaalis sila, ay nakasunod ang mga nilalang. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi ang labanan na lamang ang mga yon. Walang iyang mga aswang to Di naman nauubos. Nababawasan naman na sila. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang Pipito, palit tayo. Ikaw ang gumamit nitong itak. Akin na yung tubo. Kinuha ni Lando ang tubo at pinagpapapalo ang mga aswang na nagtatangkang makalapit sa kanila. Maya-maya pa, nakita na lamang nilang tila nahihirapan na si Aling Dementia sa pagbubuhat sa bata. Kaya naman si Miko na ang nagkusang loob na buhatin yon. Kinuha naman ni Aling Dementia ang itak para kahit papaano ay makatulong ito sa pakikipaglaban. Mga salot kayo! Mga salot! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo, mga salot! Aling Dementia, kalma. Huwag ka pong basta-basta lalapit. Ay, pasensya na. Galit lang ako sa mga ito eh. Ah, ano? Lalapit pa kayo? Tingnan nyo mga kasama ninyo. Patay na oh! Tila nagdalawang isip ang mga natitirang aswang ng mga oras na yon. Nakatingin naman sila kina Aling Dementia. Pero hindi na sinayang ni Lando ang pagkakataon na bumaba na ang moral ng mga kalaban nila. Nagmamadali nitong pinagpapapalo ng tubo ang mga aswang. Agad din naman sumunod ang dalawang matanda na pinagtatatagarin ng mga nilalang. Nagpulasan ng mga aswang na yon. Karamihan sa kanila ay sugatan. May isang tinangkapang gumapang palayo pero inabot pa rin ito ni Aling Dementia. Layas! Huwag niyo kami guluhin kahit na kailan! Si Aling Dementia lang pala ang kailangan para umatras sa mga aswang eh. Ang galing mo, Dementia. Pinapahanga mo talaga ako. Sus, ilab ka na naman kay Aling Dementia, oh. Ay, tumigil ka ha. Hindi ba tayo bate? Puro kayo kalokohan. Sa halip na magdaldalan tayo umalis na tayo. Bahala na kung saan tayo dalhin ng mga paan natin. Basta, kailangan natin makalayo rito. Mabilis nilang nilisan ng kalyeng yon. Wala silang tiyak na direksyon. Tinutumbok lang nila ang abandonadong kalye na yon. Makalipas lang ang ilang sandali, meron na silang natano na nakaparadang truck sa gilid. Nakita nila ang driver sa labas na naninigarilyo kasama ang pahinante nito. Nang mapansing palapit sila, ay tila natakot ang dalawa. Wala kayo ma-hold up sa amin. Graba ang laman ng truck. Hindi namin kayo hold upin. Makikiusap sana kaming isabay nyo kami papunta sa baryo ng San Nicolas. Nagkatinginan ng driver at pahinante.
Nagawa nilang makumbinsi ang driver at ang pahinante nito, kaya nagmamadali na silang makasampa. Nang bumabiyahe na sila, medyo lumuwag na rin ang paghinga ni Aling Dementia. Napatingin siya kay Loloy na sa mga sandaling yon ay wala pa ring malay. Nakabalik sila sa baryo ng Nicolas ng ligtas. Muli silang nagtungo sa unang bahay ni Mang Pipito sa harapan ng taniman ng kalamansi. Sira ang pinto nito, kaya trapal lamang ang pinangharang nila roon pansamantala. Mang Pipito, Aling Dementia, magpahinga na muna kayo. Magbabantay na lang muna kami, ha? Hindi. Tabihan niyo na lang matulog si Loloy. Kami na ang magbabantay rito. Mula nang makilala namin kayo wala na kayong ibang ginawa kundi ang magbantay. Wala na kayong matinong pahinga. Sige na. Kami naman ang magbabantay. Mukhang hindi naman na tayo masusundan ng mga aswang dito. Nakita niyo naman, natakot sila kanina. Sige na mga iho, kami nang bahala rito. Sus, gusto mo lang masolo si Aling. Umayos ka nga. Sige po, magpapahinga na po muna kami. Kapag may nangyaring hindi maganda, gisingin niyo lang po kami kaagad, ha? Tumango na lamang si Aling Dementia. Makalipas ang halos kalahating oras, nakakaramdam na rin siya ng antok. Pero pinipilit niyang huwag matulog dahil walang makakasama sa pagbabantay si Mang Pipito. Pagsilip niya sa loob, napansin niyang mahimbing na ang tulog ng tatlo. Napangiti na lang siya dahil panatag na ang loob niyang nasa maayos na kalagayan na si Loloy. Kailangan lang talaga nitong makapagpahinga. Maya-maya lang, nagtaka sila dahil naramdaman nilang may tao sa likod ng tolda na tumatakip sa kanilang pintuan. Nanlaki ang kanilang mga mata nang biglang matanggal ang tolda. Bumungad sa kanila ang aswang na si Mang Gabo. Hindi ko matanggap na nagawa kong talunin ng isang pangkaraniwang tao lang. Kaya naman, isasama ko na lang din kayo sa impyerno! Sa sobrang pagkagulat, hindi na nila nagawa pang makasigaw para gisingin ang dalawang binata. Nang lalapit na ang matandang aswang, biglang humarang si Mang Pipito. Lakas loob nitong tinagahan ng itak si Mang Gabo. Tinamaan naman yon sa liig, pero nagawa pa rin tumindig ng aswang. Nanlilisik pa ang mga mata nito. Hindi rin naman nagpahuli si Aling Dementia. Buong puwersa nitong hinataw ng itak ang nasa harapan nila. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin tumutumba ang aswang na yon. Mabuti na lamang dumating na rin si Roldan. May mga sugat din ito sa katawan, pero naitarak pa rin ito ang itak sa likod ni Mang Gabo. Sumuka ito ng maraming dugo, nang mas ibaon pa ni Roldan ng mahabang patalim. Hindi mo ako matatakasan, aswang! Hindi! Hindi ito maaari! Paggugot ni Roldan ng itak ay saka na bumagsak sa sahig ang matandang aswang. Napahawak na lamang si Aling Dementia sa dibdib nito. Si Roldan naman ay napasandal na lang din sa dingding. Natalo nila ang mga aswang. Natalo nila ang kasamaan. Noong mga sandaling yun, napanatag na rin ang kalooban ni Aling Dementia. Masaya ang kanyang kalooban dahil sa wakas, makakapamuhay na rin sila ng payapa ng kanyang apo. Kinaumagahan, nagising na rin ang batang si Loloy. Maayos naman ang pakiramdam nito, pero masakit pa rin ang bahagya ang batok nito. Mabilis na dumaan ang mga araw. Balik na sa normal ang kanilang buhay. Tagabantay na ulit ng taniman ng kalamansi ang maglola. Habang si Mang Pipito naman ay napapadalas na rin ang pagpunta roon para kumustahin sila. Lalo na si Aling Dementia. Sa mga nangyari kasi, nahulog na pala ang kalooban ni Mang Pipito sa matandang babae. Hindi rin naman yon pinigilan ni Aling Dementia dahil mabuti naman itong tao. Mang Pipito, pwede ko na po ba kayong tawagin na Lolo Pipito? Ay, pwede naman. Pero dapat, magpaalam ka muna sa lola mo. Hindi pa pwede. Hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Sagutin mo na kasi, Aling Dementia. Huwag nang paligoy-ligoy. Uy, bakit ka ba nakikialam, Miko? Babaeng Pilipina yan si Aling Dementia eh. Mang Pipito,
Kaya niyo pa bang maghintay? Mukhang pahihirapan ka ni Aling Demensia eh. Kayang-kaya ko. Kahit pa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ay nako, sinabi rin niya sa akin ng mga naligaw sa akin nung araw. Alam niyo, gusto ko rin naman si Pepito eh. Pero sa mga puntong ito, gusto kong ituon ang atensyon ko sa apo ko. Sa dami na nangyari, alam kong malalang trauma ang dinanas niya. Sana naiintindihan mo ko, Pepito. Sinabi ko naman sa iyo nung una pa lang na kahit na anong mangyari, hindi kita susukuan. Ay, ang sweet mo naman. Baka langgamin kayo dyan, ha? Kung lalanggamin sila, abay, mas maganda kung malalaking langgam. Aba, loko ka! Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Nilapag na rin ng 3 binata ang mga daladala nilang pagkain. Sabay-sabay nilang pinagsaluhan yon. Masaya, masigla at mababakas ang kapayapaan sa kanilang muka. Wala namang paglagyan ng kaligayahan ni Aling Demensia. Hindi niya kasi inakala na darating ang araw na makakabuo sila ng ganong klase ng samahan, na kahit hindi sila makakadugo, para bang isang pamilya ang kanilang turingan sa isa't isa. Wala nang mahihiling pa si Aling Demensia. Kontento na siya sa buhay na meron sila. Simple pero tahimik. Malayong malayo sa gulo at higit sa lahat, malayong malayo na sa kapahamakan na dulot ng mga salot na nilalang. Wakas,